Naramdaman mo na ba to? Yung pakiramdam na parang dinudurog ka ng sitwasyon. Yung pangarap mo parang unti-unting nawawala. At kahit anong gawin mo, parang pira-piraso kang nababasag dahil sa pagsubok. Mga kapatid, mga kadebosyon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Baka mamaya may ginagawa lang yung Panginoon sa buhay natin. Tandaan mo, hindi lahat ng pagkadurog or pagkabasag ay galing sa kaaway. Minsan ay talagang ginagawa ito ng Panginoon para hubugin tayo. Alam mo, sinabi doon sa may Jeremiah, chapter 18, verse 5 to 6. Ito po, basahin po natin. Sabi po dito, pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatan gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Alam niyo po, to give you a background, ito po yung time na inutusan po ni Yahweh itong si Jeremiah or si Prophet Jeremiah. Pinapunta niya po ito sa bahay ng magpapalayok. At yun po ang dinatdan ni Jeremiah. Hawak-hawak po na magpapalayok yung putik at hinuhulma po ito. Mga kapatid, napakaganda po ng verse na yon. Kaya bago man po tayo sisihin yung Panginoon sa mga nangyayari sa buhay natin, alamin po muna natin ano po ba yung purpose ng Panginoon, bakit nangyayari ito sa buhay natin. Kasi minsan, mangyayari talaga to pipit-pitin ka ng mundo. Mararanasan mo talaga yung mga pighati, yung parang dinudurog ka, 'di ba? Pero tandaan nyo, ang Diyos ay mabuti. Hindi niya hayaan na masira lang ito ng tuluyan at hindi na aayusin. Alam niyo po mga kadebosyon, nakagawa po ako ng poem noon, noong 2022. Ayan, ito po siya. Ayan. Let me read po yung nilalaman, no? Sabi po dito, ito po ay pinamagatan kong Frail Man and His Potter. When my joy is stolen, I may look strong, yet I am broken. Easily led into evil spell, until envy drags my soul to hell. I laugh on the outside, but there's pain on the inside. Can I ever escape this life of mine? Or will I just leave everything behind? In the midst of all this trouble, I will run straight to thee, hoping you can heal my numbness and restore all my brokenness. An empty jar is so easily break, but the potter restores every mistake. Gladly now, I give thee my faded life's best. In thy presence, my heart found joy, and my soul found rest. Grabe po. Mga ka-devotion, yun po yung naisulat ko na poem noon pong 2022 at sinare ko po ngayon sa inyo. Mga ka-devotion, magtiwala po tayo sa Panginoon sapagkat hawak po tayo ng kamay ng Panginoon. Hindi ka niya sinisira, kapatid. Ikaw ay hinuhubog ng Panginoon para sa kanyang dakilang layunin. That's it for today. Magandang buhay, mga ka-devotion.